Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpala sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na po ng may pananampalataya kung saan may 2 o 3 na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang talagin. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Madrideos sa probinsya ng Cebu. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Madrideos. May mudag sa ating mga kaigsuunan diha sa Visayas o sa Mindanao. Bisan pa katong ating mga kaigsuunan nga naa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalay ko ang Ginoo sa walay katapusan. Ang ating pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, 85 kabanata, ang talata po ay 10. Ang katapatan at pag-ibig ay magdadaupala, ang kapayapaan at ang katwiran magsasama ganap. Ang katapatan at pag-ibig ay magdadaupala. Ang katapatan at pag-ibig ay magdadaupala. Ang kapayapaan at ang katwiran magsasamang ganap. Ang kapayapaan, ang katwiran magsasamang ganap. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon. Minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala. At ang aming panalangin, ang banal na dugo ng aming manunubos ang siyang maglinis at pumawi sa lahat naming karumihan. Habang kami po'y patuloy na humihiling ng iyong pagsama sa aming pagdulog sa ngalan ng bayan ng Madrideos sa probinsya ng Cebu. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa Madrideos nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang peace sa pangalan ni Jesus. At ang aming hiling sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Madrideos. Maraming salamat po. Ang aming pag-asa, tinugon niyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagbubulay ay mula sa Aklat ng Genesis. Ka-44 kabanata, ang talata po ay 1 at 2. Inutusan ni Jose ang kanyang katiwala. Punuin mo ng trigo ang kanilang mga sako at bago mo isara, ay ilagay mo ang salaping ibinayad nila. At sa sako ng pinakabunso, ilagay mo pa ang aking kopang pila. Ginawa naman ng katiwala ang iniutos sa kanya. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay ating matatagpuan kung paanong nag-utos si Jose sa kanyang katiwala upang ibalik yung mga salaping ibinayad at para dun sa bunso ilagay
yung kopang pilak. Alam niyo po, ang gawang ito, siyempre, kung batid na natin yung kabuuan ng istorya, ano po, alam natin na ito ay para lilangin sila. Pero, ang bahaging ito ng banal na kasulatan ay nagsasabi sa atin na may mga pangyayari sa ating mga buhay na tila ba merong nagtakda, mga nauulit na pangyayari na hindi po tayo komportable. Ano po? At sa ganitong paraan, pinipili natin na ipagwalang bahala. Alam niyo po, may paraan para ating mabatid kung ang isang pangyayari ay ipinahintulot ng Panginoon o itinakda ng kaawa. Hindi po ito sa natural na pamamaraan kung hindi sa pamamagitan ng Espiritu. Ito po ay nangangailangan na tayo'y magbigay ng panahon sa pananalangin at sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay magbibigay sa atin ng kaliwanagan, ng katotohanan. Hindi po ipagkakait sa atin ng Panginoon kung ano ang marapat nating mabatid. At sa ganitong paraan, ito po'y makakatulong sa atin para tayo po ay pumanatag at tunay ating taglayin ang kinin kung ano ang nais ng Panginoon. Paano ko naman malalaman yan, Bernie? Katulad nga po, nung nauna ko nang sinabi, kapag yung mga pangyayari sa ating buhay paulit-ulit, nangyari na, tapos mangyayari ulit. Anong ibig sabihin? Bakit paulit-ulit na nangyayari? Marapat na idulog natin ito sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin na may pananampalataya at panalangin sa pamamagitan ng ibang wika. Alam niyo po, ito hindi na natin madalas ginagawa. Sa kadahilan ng sinasabi ng iba, lipas na daw yung panahon. Tapos na yung panahon ng pananalangin ng may ibang wika. Sa pamamagitan ng ibang wika kasi hindi na sila nakakapanalangin ng ganito. Pero alam niyo po, ito yung namimiss natin eh. Ano po? Kaloob ng Panginoon sa atin ito. Biyaya ng Diyos sa atin ito na tayo'y makapanalangin sa ibang wika. At kung hindi natin ito magawa, tayo po magkukulang. Ba't naman, Bernie? Merong mga hindi nakakapanalangin sa ibang wika, pero parang wala namang pagkukulang sa kanila at tila nga sobra-sobra pa yung kanilang pagmamayari. Diba? Kung sa pisikal lang po natin bibilangin, sa totoo po, wala pong kulang. Pero kung atin pong sisiyasatin sa pamamaraan ng Panginoon, abay, sigurado, hindi mababaliwala. Hindi magiging mawawala sa ating kaisipan sapagkat magkakaroon tayo ng kaliwanagan. Magkakaroon tayo ng kaunawaan kung ano ang kalooban ng Diyos. Paano ba yan nangyayari, Bernie? Ayun na nga po.
Kailangan natin ng patuloy. Ito pong ginagawa natin dito na lagi tayong dumudulog sa Panginoon. Ginagawa ng Panginoon na maliwanag yung ating kaisipan. Ako po maliwanag yung noo ko. At sa ganitong paraan, kumikilos ang Diyos. Sapagkat yung kapamaraanan ng Panginoon ang siyang mauunawa natin, masusunod natin, at sigurado tayo'y mapay. E paano, Bernie, kung di yan magkaroon ng katuparan? Naku, wag na po kayong mag-alala. Tupad na po yan. Kasi pag naunawaan natin sa Espiritu, alam niyo, ito yung pagpapala ng Panginoon sa akin. Ano po? May mga bagay ako na hindi ko nauunawa dito sa natural. At sabi ko sa Panginoon, ano ba naman po ito? Panginoon, nangyari na naman. Ano ba naman po ito? Ito na naman. Tapos alam niyo po, yung kaliwanagan galing sa Panginoon, nagdulot sa akin na makita ko at maunawa ko. Hindi ito yung kalooban ng Panginoon. Hindi ito yung gusto ng Panginoon. Ito yung gusto ng Panginoon. Ito yung kalooban ng Panginoon. Kaya doon po ako nagpatuloy at naging maliwanag sa akin kung anong gusto ng Diyos. At sa oras na ito, mga kapatid, ito yung ating hihilingin sa Panginoon na tayo'y kalooban ng kakayahan na maunawa ang mga bagay sa Espiritu. Manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa inyong pagkakaloob sa amin ng pamamaraan upang makadaupang palad ang iyong Santong Espiritu sa pamamagitan ng aming pagtungo sa Espiritu. Ang aming hiling, kami po ay kalooban mo ng kakayahan na maunawa kung ano ang marapat namin gawin, lalo na yung mga bagay na nakapagdudulot ng kagalakan sa iyo. Hayaan mong mapawi sa aming kaisipan, sa aming puso, ang mga bagay na hindi ayon sa katotohanan at sa pangalan ni Jesus. We just claim and declare that as we walk in the Spirit, we will walk in humility. Kami po ay lalakad ng may kapakumbabaan ng pag-amin na ito hindi dahil sa aming sariling kakayahan, kundi dahil sa iyong kahabagan at kapangyarihan. At sa oras na ito, aming idinudulog sa iyo, Panginoon, ng bayan ng Madrideños sa probinsya ng Cebu. Ang aming panalangin, ang katawan ng aming Panginoong Jesucristo sa bayan ng Madrideños ay magkaroon ng unawaan, pagpapatawad sa isa't isa, at hayaan mong dumaloy ang pagkakaisa at pag-ibig sa aming Panginoong Jesucristo sa bawat bahagi ng katawan. And we declare the fire of revival in Jesus. Hayaan mong dumaloy po ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Mateos. Kilusan mo po ang mga bayang ito ng may kapangyarihan. Dumaloy ang iyong kaluwalhati at mapangyari ang iyong dakilang natin. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang inyong pagkilos sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming bahay. Nais naming makita, mapangyari yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, sending country, and to be the America of Asia in the height of its glory. Asal din po namin ang iyong pagsama at pangunguna sa aming mga training agencies, katulad po ng Main Life, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines Church, Renewal, Asia Pacific, International Institute. Ikaw po magkaloob ng lahat ng pangangailangan ng pangtunay na magtagumpay
ang inyong kabutihan. Lord, amin din dinudulog sa iyo ang pagdaloy ng may kapangyarihan sa mga misyonero at mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Kaya mo mapangyari ang iyong pinakadakilang kapangyarihan at kaluwalhatian sa iyong mga din. Maraming salamat. Idinudulog din namin ang pagkilos mo sa bansa ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Kumilos ka po ng may kapangyarihan. Hayaan mong dumaloy ang Santong Espiritu as we declare the fire of revival in Jesus. Hayaan mo kumilos ka din po sa Hong Kong, Macau, Taiwan, China, Singapore, China, Japan, South Korea, North Korea, Brazil, Russia, at America. Ang aming panalangin gamitin mo mga bansang ito to declare your salvation to the rest of them. As we declare peace over Israel. Maraming salamat po. Ang aming pag-asa, tinugon nyo, tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Maraming salamat sa inyong pagsama, sa inyong pakikisa. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdaman. Tayo dudulog, lalapit, tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataong ito, ayaan niyo pong salitin ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sangkay. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and lot with party, with a new feed and with nourishing business. In Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po, sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you big time. And so we declare, to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.